channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Pisces, Pisces, Pisces. Hello my dear Pisces. Good morning po. Of course, kung hindi mo naman umaga napapanood ang ating reading, binabati kita ng magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Okay? So, ang gagawin natin is yung reading na kung saan nag-umpisa lahat ang channel na ito. Ang first 15 days at second half of the month. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin of course, dahil tapos na ang first 15 days ng August, let's go na tayo sa second half of August. Pero bago tayo mag-proceed, of course, iinom muna ako ng aking napakasarap at napakainit na tsaa, okay? Medyo umuulan-ulan my dear ha, sa mga apektado ng ulan or nakakaranas ng mamasa-masang panahon, mag-ingat po ang lahat, okay? So marami ang nagtatanong bakit daw nawala ito. Okay, so of course, kagaya po ng ibang mga gawain, kailangan po nating hasain ang ating sarili, kailangan po nating pag-aralan ang mga bagay-bagay bago natin ito gawin. Although yes, ginagawa ko na siya noon, pero I stopped because I think that meron akong kinakailangan pang malaman sa ginagawa ko. And I decided to dedicate some time, taray, di ba? May mga pagganon, para lalo pang paghusayin at pagyamanin, ay, ang lalalim ng mga Tagalog, ang ating monthly reading or ang ating first 15 days and second half of the month. Ngayon, ako po ay handa na ulit na bumalik sa ganitong pamamaraan ng reading. Of course, yung ating pong daily gabay ay nandyan pa rin, okay? Para sa mga nangangailangan ng daily gabay, para sa mga naghihintay ng prediction, okay? Kasi lately nga, nag-stop, maski sa private reading, ako po ay nag-stop sa prediction. Um, Dito muna tayo. About sa private reading, hindi ko pa sure kasi as of this moment, medyo hindi pa ako nagre-reply sa mga lahat ng mga inquiry, okay, about sa prediction, okay? So, dito muna tayo mag-i-start and I will just inform everybody kung kailan ako magpipredict sa or magre-reading na may kasamang prediction sa private reading. Nagkakaintindihan po ba? Okay? So, let's go na tayo, my dear Pisces. Inhale. Ay, hindi pa pala ako tapos. Of course, mag-exhale ka muna ha. Mamaya, pag sabi ko inhale, nag-inhale ka, hindi ka na nag-exhale, nag-violet ka na dyan, okay? Hindi pa pala ako tapos. Gusto ko pong pasalamatan, of course, ang ating mga abangers, okay? Sa mga, ang mga walang sawa naghihintay at nag-aabang ng ating mga readings. Maraming maraming salamat po. Ganun din po ang ating mga bagong subscribers. Thank you very much for subscribing. I hope that you enjoy your subscribing here in our channel. And sana po nakakatulong yung mga readings na ginagawa ko para sa inyo or para sa ating lahat. Okay. So, ayan na tayo, my dear Pisces. Are you ready? Okay, yes, ready na. Dahil yung cards natin ay nagwa-wild na, okay? We will be getting 12 cards in total, okay? The Queen of Wands. Okay, inhale, exhale, relax. The Hermit. Okay. Para sa unang dalawang card natin, once again, reading mo ito para sa August 16 hanggang sa katapusan, Pisces. Quiet your mind. Okay? Ang nakukuha ko sa dalawang card na to is para malaman mo kung nasaan ang mga blockages, you need to quiet your mind. Ibig sabihin, kinakailangan mo ng peace of mind, okay? Posibleng meditation, yoga, my dear, okay?
and para maintindihan mo ang mga bagay-bagay. In short, ngayong second half of August, may mga bagay na bumabagabag sa isipan mo, okay, or sa puso mo na posibleng humahadlang, my dear, sa mga posible mong gawin, mga potensyal, mga outcome. Sa energy ng Hermit, nakukuha ko na posibleng may kinalaman 'to sa nakaraan, okay. Wait lang, nagalaw ko yung ating camera, ayan. Possible na may kinalaman 'to, my dear Pisces, sa nakaraan. Mga bagay na posibleng hindi mo talaga lubusang maintindihan dahil sa sabay-sabay na nangyayari sa iyong puso at sa iyong isipan, okay. Pero nire-required ng card na ito na para makita mo yung blockage, my dear, you need to ayan. And si Queen of Wands is meron yan siyang unstoppable na energy. So, ibig sabihin, you need to embody itong pagiging unstoppable ni Queen of Wands. Okay? Let me see, my dear Pisces. Isolate. Kasi si Hermit is normally ina-isolate niya yung sarili niya. Nagdededicate siya ng time para maintindihan yung mga bagay-bagay. May mga lesson ka rin daw ngayong second half of August, my dear. Meron ka mga dapat na ma-acknowledge. Okay, for some of you, automatic sa paglabas ng ating Two of Wands stuck. Okay, possible na nasa isang sitwasyon na hindi ka makakilos or hindi ka makagalaw. Okay, we have here the energy of the King of Wands. Okay, hindi ko nagugustuhan tuwing nagsasama, my dear, ang dalawang mag-asawa sa ating reading kasi there's a tendency na lahat ng action ay nasa iyo ngayong August. Ibig sabihin, all the pressure, especially if you are in a relationship, okay? You need to kailangan mong i-embody yung parehas, okay? So there's a certain pressure related sa mga bagay na gagawin, okay? Magre-resonate 'to ng malala sa mga single parents, okay? Kasi sinasabi dito na parang sakop mo parehas, sakop mo yung pagiging nanay at saka pagiging tatay. Kaya hindi ko nagugustuhan 'pag nagsasama si Queen at saka si King sa reading ko, my dear, kasi nandodoon yung bigat, nandodoon yung pressure, my dear. Okay, balik tayo sa energy ng Two of Wands. Decision making, okay? Posibleng nai-stuck ka sa isang energy, okay? Posibleng meron ka rin mga bagay na gusto mong gawin na hindi mo magawa-gawa because merong certain energy na bumabagabag sa'yo, dala-dala ng ating Hermit. Pero once again, you have the Wands energy over here, the King of Wands and the Queen of Wands, okay? So, ibig sabihin, pwede. Magagawan at magagawan talaga siya ng paraan. Okay, let's go tayo, my dear Pisces. We have here the energy of the Magician. Yes, pwede. Yun nga lang, kung titingnan natin talaga yung reading natin ngayon, my dear, there's a certain energy talaga na humihila sa'yo para hindi mo maipagpatuloy yung mga bagay na gusto mong gawin or dapat mong gawin. Posible din, my dear, na ikaw mismo is ayaw mo mag-move on or mag-move forward sa isang situation. Pwede din, okay. Let me see. The Three of Wands. Collaboration. Okay, collaboration. Nag-expect ka ng collaboration, tulungan from people. Hindi ko naman sinasabi na wala, pero don't expect too much. Okay, wag masyadong mag-expect. Kung meron mga tao lately na parang natulungan mo, okay, or parang dinedicate mo yung buhay mo para sa kanila, don't expect too much from them ngayong second half of August kasi definitely parang wala ka namang makukuha or mahihita sa kanila. To the point na nasa iyo ang dalawang mag-asawa, the Queen and the King of Wands, definitely hila mo, buntot mo. Yun ang sinasabi dito. Hindi ko naman sinasabing walang tutulong sa'yo, pero mostly, kung sino yung mga tao na ini-expect mo siguro na tutulong sa'yo, sila yung unang-unang mga tao, my dear, na hindi mo talaga maaasahan sa mga araw na ito. Once again, second half of August, this is from 16 hanggang sa katapusan. We have here the energy of the Knight of Sword. Okay, ito lang ang nag-iisang Knight of Sword
na talagang alam mo yung bunutin ang pinakaugat ng problema. Mainam, my dear, na itakel, ayusin, solusyonan, or bunutin ang pinakaugat ng problema, my dear, sa mga araw na ito. Kasi pakiramdam ko na parang kinakat lang sa above, sa ibabaw, my dear, kung ano yung current na issue, my dear Pisces. So, ngayong second half of August, ito yung time na parang bunutin mo, my dear, kung ano or solusyonan or itakel, solusyonan or harapin kung ano man itong mga problem na ito. We have here the energy of the Nine of Cups, posibleng meron mga disappointment, okay, makaramdam ka ng mga disappointment, pagsisisi sa mga action na ginawa mo lately, okay, possible mo maramdaman yan. Combination ng ating Hermit at saka Nine of Cups. Nine of Cups is energy of manifestation and fulfillment, pero kagaya nga ng sinasabi ko kanina, nararamdaman ko na there is a certain blockage, my dear, na nangyayari sa area mo kung bakit hindi ka maka-move forward, and may kinalaman to sa mga previous action mo lately. Okay. So para medyo gumaan-gaan at sana makatulong, my dear, gusto ko lang i-share, okay, labas to sa reading natin, na ang buhay natin is more on experience, okay? Consider it as like that. Kasi nakatulong sa akin yan for how many years, my dear, kaysa mag-focus ako doon sa mga bagay na dapat hindi ko ginawa. Kinonvert ko siya, my dear, into something na, alam mo yun, part of the experience or part of my journey sa ibabaw ng mundo. And I will be very, very honest, nakatulong talaga siya, my dear, para maka-move forward ako sa lahat ng mga bagay na dapat kong harapin or dapat kong gawin. Kasi if we will, hindi mo maiiwasan eh, bilang isang tao, hindi mo maiiwasan. Magpo-focus ka talaga, magkakaroon ka talaga ng pagsisisi. Hindi ko sinasabing wag kang magsisi, pero wag mong tanggalin, my dear Pisces, or wag mong i-disregard na sa ibabaw ng mundo, kinakailangan talaga nating pagdaanan ang mga bagay-bagay for us to know. There is a exemption, my dear. Kung repeated na ito, ibig sabihin, hindi siya first time lang. Paulit-ulit mo nang ginagawa, and there's a tendency, my dear, na ang problema ay nasa iyo na talaga. Kaya nga sinasabi dito, my dear, na ngayong second half of August, you need to dedicate a certain time para solusyonan or harapin kung ano man tong mga bagay na ito na nagko-cause, my dear, ng blockage sa iyo. Okay? Kasi may certain hesitation regarding sa mga bagay na gusto mong mangyari. For example, gusto mong mag-abroad or gusto mong gawin to or gusto mong gawin yan. May pumipigil sa'yo, and hindi naman masama na i-acknowledge natin yon. Pero at the same time, i-analyze mo rin, maybe napakarami mo nang ginawang effort dyan at tumbling. Tapos ngayon parang gusto mong mag-back out, okay? So, yeah, that's what I'm getting, okay? Tingnan natin, my dear Pisces. Next card pa tayo. Last 4 cards, my dear. Last 4 cards. We have here the energy of the Ten of Swords. Meron bang mga backstabbing na energy lately? Yes. Pakiramdam ko ito talaga yung pumipigil sa'yo, okay? So, I think medyo na-overwhelm yung isipan mo. Tanggalin mo dyan, my dear, yung mga hindi na dapat nandiyan dyan, okay? Sa energy ng Ten of Swords. For some of you, you feel like giving up. At ang energy na humihila sa iyo para sumuko, my dear, sa isang energy is energy ng nakaraan, okay? Something na posibleng halo-halong pagod, emosyon, at kung ano-ano pa. Pero based ito kasing card na to na Ten of Swords, ito yung napakalinaw, my dear, na yung sword na nasa likod niya is hindi siya kagagawan ng pag-overthink lang. And kung makikita mo dyan, parang nanghihingi siya, my dear, ng tulong. Parang sinasabi niya dyan, tulungan mo ko, help me please. Pero kung makikita mo, like, dinadaanan lang siya dyan, okay? Kina-clarify din ng card na to yung sinasabi ko kanina na energy ng dalawang mag-asawa, which is energy ng Queen of Wands at saka King of Swords, na
probably kahit meron kang partner or meron mga tao sa paligid mo, my dear, hindi mo talaga sila masyadong maaasahan, my dear, sa mga oras na 'to. Not totally wala ka talagang maaasahan, posible siguro utusan mo, make a command, okay? So, huwag kang mahihiyang gumawa ng command ngayong second half of August because there's some people, my dear, na hindi talaga sila magkukusa to do, okay? Or kung manghingi ka man ng command is like or ng favor, possible din na magkaroon ng rejection, okay? Yun ang nakukuha ko diyan. Let me see, my dear Pisces. We have here the energy of the Wheel of Fortune. Sige lang, my dear, try again, okay? Ini-encourage ka, okay? Ini-encourage ka, my dear, ng second half of August to try again, okay? Ibig sabihin, sumubok ka ulit, my dear Pisces, okay? Paikutin mo ulit ang roleta. And sa mga nakaranas ng separation lately, mga hiwalayan, na-discover mo may mga backstabbing, may mga betrayal, it's okay kasi tinatanggal yung illusion. For some of you is hindi pa talaga nagsisink in sa inyo na kinakailangan talagang tanggalin to. It really nonsense, my dear, na dalawa kayo sa iisang connection or marami kayo sa iisang connection pero iisa ka lang na nagpa-function. I hope that you are getting my point. So therefore, kung hindi ka makapag-decide, minsan, my dear, ang pagkakataon or ang sitwasyon ang gagawa ng paraan para mawala yan tao na yan or let us say, mas kilala sa katawagan na ang ating buong may kapal ang gagawa ng paraan para kayong dalawa ay maghiwalay. Kasi bakit? Merong isang nadadamage or merong isang napipinsala which is sa reading natin, my dear, ay ikaw yon. Okay? Let me see, my dear. Next card is the energy of the Page of Wands. Ang pagpupulot ng mga wands, my dear. Okay? So, sinasabi, my dear, that you can start again. Maganda tong araw na to or itong second half of August, my dear, to start all over again or ipagpatuloy ang mga bagay na naumpisahan mo. Lalo na, my dear, if sa sarili mo mismo. Of course, mahirap ipagpatuloy ang isang bagay kung plinano to na merong kasamang ibang tao, okay? Pero magiging maliwanag lang ako dito sa reading na to, my dear Pisces, na ang sinasabi ko is konektado sa'yo, okay? Kasi pag may kasamang ibang tao, it requires the approval ng parehas. Ibig sabihin parehas yung gustong ipagpatuloy ang isang bagay. Pero kung ito, my dear, ay may kinalaman sa pangarap mo since the very beginning, okay, simula nung umpisa. So, I guess, my dear, this is the time na ipagpatuloy mo. For example, nung bata ka, gusto mo na magkaroon ng business or magkaroon ng magandang bahay or magkaroon ng masaganang buhay. And this is the time, my dear, na doon ka mag-focus, okay? And sabi ko nga, huwag masyadong mag-expect sa ibang tao, okay? Last card natin is the energy of the Sun card. Don't worry. Magpapadala ang ating buong may kapal, my dear, ng mga taong tutulong at aagapay sa'yo. Kung hindi ka man matulungan ng ibang tao or ng mga tao, my dear, na dapat tumutulong sa'yo as of this moment, don't worry. Okay? Do you believe on miracles? It will happen, my dear, ngayong second half of August because of as long as mag-initiate ka na ipagpapatuloy mo ang isang bagay at hindi ka magpapaapekto sa kung ano yung nangyari in the past, God will provide. Ibig sabihin, siya na ang bahala sa rest. As long as, huwag ka matatakot, my dear Pisces, na mag-take ng first step. Okay? So, my dear Pisces, ito po ang nasagap natin na message energy para sa ating second half of August. My dear, meron pa rin po tayong daily reading para dun sa mga kumakapit sa daily reading or daily gabay. Okay? So, my dear, kagaya po ng lagi kong nasasambit or lagi kong nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear, and take care of yourself. Bye-bye!